Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng katapatan mo sa buhay po namin, Panginoon. Ito sabing mga Panginoon na ang katapatan mo ay bago sa bawat araw, Panginoon. There's new every morning, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa katapatan mo sa aming buhay. Panginoon, bigyan mo kami, Panginoong Yesus, ng puso, ng mayroong pagpapakumbaba, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoong Yesus. At kayo lamang po ang may taas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi po ako, hindi po kami, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Panginoon, ang magsalita sa aming kalagitnaan. Lord, wala po kaming kakayahan. Kayo lamang po ang may wisdom, may knowledge, Panginoon, at ang habag mo, ang compassion mo, ang maranasan namin ngayong umaga. Panginoon, buksan mo po ang aming puso at isipan para tanggapin ang salita mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Gandang umaga po. Sige po. Pinapangunahan ko na po kayo ang ating topic ngayon, ang ating paksa ngayon ay medyo karne. Yan. So, ihanda po natin ang ating puso. Yan. So, yung mga reactions po ninyo ay maya-maya lamang po. Handa po natin yung mga panulat po natin. Yan. So, ang ating topic ay genuine faith. Yan. Hindi po peke. Yan. Naniniwala po ba kayo na ang pananampalataya po natin ay totoo? Amen. So sabi po sa James 2:17, sabi po dito, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Yan po. Mag-ingat pong mabudol, huwag magpa-scam. Tignan, baka fake news na po yan. So we are in the world that we need a lot of discernment. Kailangan po natin ng discernment. Totoo ba to o hindi? Marami na po kasing mga bagay-bagay sa cellphone po natin, okay, sa media na nagsasabi. Hindi na po natin alam kung paano. Okay, kung ito po ba ay totoo o hindi. Alam po ba ninyo kung totoo ba o hindi? Yan. So, we need the guidance from the Holy Spirit and His Word so that we will not be contaminated by God's scheme. Tandaan na po natin ang Diyos ay nag-aalok ng isang relasyon na may pag-ibig sa ating lahat. Katulad din ng relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Atin silang binibigyan ng ating mga kalinga upang iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Ngunit may isa pong goal ang Lord, hindi lang para ibigay ang ating mga pangangailangan. Hindi lang po siya Panginoon. Siya rin po ay Panginoon. Yan. Ngunit itayo natin ang relasyon na may pananampalataya sa Kanya. Okay? Paano po natin itatayo ang pananampalataya natin? Alam niyo po, faith must be active. True faith transforms a person and leads them to do good works. Totoo pa ba ito? Kung aktibo ka, kung maayos po ang pananampalataya mo sa Diyos, susunod na po ang magandang kaugalian, magandang asal. Yan. So, good works are evidence of faith. Okay? Ang magandang asal o kaugalian o ugali ay na magmanifesto lamang sa iyo dahil meron kang pananampalataya sa Diyos. Yun po yung sinasabi nilang, anak, sana magkaroon ka ng takot sa Diyos. Okay? So, kapag mabait po ang inyong mga anak, it's because meron po kayong pananampalataya sa Diyos. Kasi palagi niyong pinapanalangin, Lord, sana
Or alisin na po natin yung salitang sana. Kasi pag may sana, wala pong pananampalataya yun. Hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Diba? Sabi mo, Lord, baguhin mo ang ugali ng anak ko. Diba? Kung nakita nyo po na nagmamanifest na po sa kanya ang magandang ugali, ay dahil po sa inyong pananampalataya sa Diyos na nanalangin sa kanila. Yan. So living faith is different from dead faith. A dead faith is one that does nothing. Nananampalataya ka pero patuloy ka pa rin. No? Pupunta ka nga dito sa church pero patuloy ka pa rin. Okay? So wala pong pananampalataya yon. Ibig sabihin, pananampalataya lamang po sa nguso. No? Wala pong aksyon. Sabi ng Lord, huwag kang matakot pero natatakot ka pa rin. Diba? Sinabi ng Lord, do not be afraid for I am with you. Pumunta ka lang sa medyo madilim na nag-iisip ka na, ay baka may multo. Diba? So, nasa na yung pananampalataya mo doon? So, sabi po sa James 2:17, naniniwala ka na iisa ang Diyos. Tama ka, kahit ang mga demonyo ay naniniwala rin. At nanginginig pa. Dito na po pumapasok ang kaaway. Bakit? Okay lang na naniniwala ka sa Kanya, ngunit ayaw ng kaaway na matutunan natin ang pananampalataya na may pagsunod. So that is why Satan is trying to contaminate faith. Paano dinudumihan ng kaaway ang ating pananampalataya? At ano naman ang kailangan nating gawin upang hindi na ito mangyari? The devil contaminates our faith through subtle and deceptive means. Ano po yung mga yun? Mukhang maganda to no? Mukhang ayos naman. Ginagawa naman ng karamihan. No? Yun, sinasabi rin, okay lang yan. Okay na to. Diba? Oops, baka magalit si Mare kasi kaya sige na nga, sama na ako sa inuman. Di ba? Baka yung pinagsamahan natin ay mawala. No? So the devil contaminates our faith through subtle and deceptive means, leading us away from true obedience and trust in God. Here are some ways of the primary ways that happens. So ano po ba yung nakaka-contaminate sa ating pananampalataya? Pag sinabi pong contaminate, nakakasagabal. Okay? Yung nakakadumi ng ating mga pananampalataya o hindi ka masyadong nananampalataya sa Diyos. May pag-agam-agam ka pa. No, ano po ba yung mga 'yon? Napakaraming paraan ng kaaway para lagyan ng kontaminasyon ng ating kaisipan. Upang sa huli, gusto niya na ikaw ay mapahamak at mailigaw ang iyong pananampalataya. Okay? Minsan sa mga new believers, hindi na nag-church dahil hindi kinamayan. Di ba? Mari naman. No? Di man lang ako kinamayan. Ay, bukas, sa susunod na linggo, hindi na ako a-attend. Di ba? Uy, bakit kaya ganun ang tingin niya sa akin? Parang galit siya sa akin. Or minsan, may mga sitwasyon na, kunwari, may mga humingi ka ng tulong sa kanya, inutangan mo siya, at dahil sa utang mo, hindi ka makabayad, hindi ka na nag-church. Baka ako'y makita at masingil. Di ba mga ganong sitwasyon? Okay? Upang hindi ito mangyari, ating patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos.
humingi ng karunungan at gabay ng Diyos at maging mapanuri. Let us first deal with our salvation. Kumusta po ang iyong kaligtasan? Sigurado na po ba kayo, naligtas po kayo? Maya-maya lang po, ay dadating na ang Panginoon. Sino na ang handa? Wala po makakapagsabi kung ngayon o sa mga susunod na panahon. Ang Diyos lamang po, no? In a split second, no? Kung hindi po tayo nakafocus sa ating pananampalataya, no? Baka hindi po natin makita ang ating kapatid na, ay, wala na pala siya. O, di ba? Na-rapture na. O, ikaw naiwan na. O, di ba? O baka may kalituhan pa. Confusion is not from God. Satan is the author of confusion. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Hindi pwedeng, ito po yung nababasa po ninyo sa inyong screen. Faith in Christ plus rituals. Faith in Christ plus good works. Faith in Christ plus faith in other gods. Faith in Christ plus New Age movement beliefs. Faith in Christ plus lucky charm. So, naniniwala pa rin po siya sa mga anting-anting. Okay? Now, dapat daw, kapag kumikidlat, huwag kang magsuot ng pula. No? Pag kumikidlat, huwag kang pupunta sa may bintana. Sa may salamin. Ayan. May mga ganun pa. So mga superstitious, maniniwala pa rin po ba? Faith in Christ plus faith in religion. Ayan. So ang kaligtasan ay kay Kristo lamang po. Kaya, alam niyo po, para po hindi po kayo madaig ng kalaban, magbabad po tayo sa presensya ng ating Panginoon. So maraming paraan ang ginagamit ng kaaway upang ilayo ang mga tao sa tunay na pananampalataya. Kahit may paniniwala na sila kay Kristo, maaari silang madaya ng maling katuruan at gawin na naglalayo sa kanila sa katotohanan. Narito ang mga karaniwang maling paniniwala at gawain na unti-unting nagtatanggal sa mga pananampalataya sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, meron po ako nakita doon sa Facebook or Reels. Ang background niya hindi maayos. Or sabihin natin naghahalikan ang mag-girlfriend or mag-boyfriend. Pero may word of God. Iniwala po ba kayo doon? Ano po yung i-display nila? Yung word of God o yung paghahalikan nila? Parang kakalito, no? Nakita niyo po ba yung mga ganon? Parang sabi mo, alam niyo po marami pong malilito kapag ganun po yung mga nakikita po nila sa kanilang mga cellphones. Tayo, dapat magkaroon po tayo ng magandang pundasyon. No? Ang pundasyon lamang po natin ay ang salita po ng Diyos. Paano na kung yung mga nakakakita po doon ay hindi po Kristiyano? Maliligaw po sila ng landas. No? Now, how faith is contaminated, ingat po tayong lahat. Resilience and rituals instead of Christ. Sa Matthew 15:8-9, pinaparangalan ako ng mga taong ito ng kanilang labi. Ngunit, ang kanilang puso ay malayo sa akin, aray. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan sapagkat tinuturo nila bilang mga doktrina ang mga utos ng tao. Okay? Maganda po yung kanta po natin kanina, yung praise and worship po natin, malaya. Gusto po ng Diyos na maging malaya po tayo. Malayang malaya na. No? Ito po yung kalayaan ngayon, yung salita ng Diyos ngayon po, na dapat maging malaya na po tayo. Siguraduhin po natin na maging malaya po tayo sa Diyos. Yan.
Ano pong halimbawa dito? Pagsasagawa ng mga ritual na walang tunay na pagsunod kay Kristo. Okay? Pagsisimba, paggawa ng mga ritual, ngunit hindi namumuhay sa katotohanan ayon sa kanilang salita. Marami po tayong kilala pong ganito. Dumadalo sila sa mga prosesyon, pagkatapos ng prosesyon, nagiinuman. Diba? Sila ay umaakyat sa mga santo. Mga deboto po ay mga to. Mayroon po kasi sinabing, pagsalitang deboto kasi, talagang deboto ka. Debote pala. Sabi po dito. No? Pagkatapos ng iyong debosyon, debotehan naman. Pag-akala na ang pagbibinyag, kumpilo, anumang seremonya ay sapat para maligtas. Maraming salamat sa Diyos at dahil nakilala ko siya. Diba? Ako po galing po sa Katoliko, Sarados, di Candado. Pag alas 6 at kumalembang kahit anong ginagawa mo, titigil ka at mananalangin ka. Yun yung Angelus eh. Pero maganda naman po, di ba? Kahit na sabihin mo, bumibili ka, kailangan mong huminto dahil nga Angelus noon. Teka muna ha. Amaya na yung binibili ko. Nalangin muna ako. Ganun po nung araw, aywan ko lang po ngayon. Wala na po yun, Wala na. Kahit naglalakad kang ganon, na tumatakbo ka, at nagmamadali ka, at hinahabol mo yun ng hold up sa'yo, at alas 6 kailangan, mistap ka. Kaya lang, nakalaya na yung hold up sa'yo. O, diba? Ganon po kami noong araw. Pagka-uwi ng bahay, nobena na. No? Luluhod na po kami. Magmamano at luluhod. At pagkatapos ng namin, maglalaro po kami ng Scrabble, tapos na. Yung mga kabataan po nung araw, ganun po. Pero yun po ba ay tama? Sa akala mo tama, pero hindi po pala tama. Diba? Yun po yung mga naranasan natin nung araw. Idolatry. So, worshiping other gods or objects. Nabasa po natin sa Bible, ang kinamumuhian ng Panginoon. Basahin niyo po ang Deuteronomy. Kinamumuhian ng Panginoon ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hanggang salinlahi po yan. No, mararanasan po nila yung curses. Kaya kailangan po nating maging malaya. Sa Exodus 20:3-5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Actually, ito po yung unang commandment ng Lord. No? Sa 10 Commandments, ito po yung unang commandment ng Lord. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuhan. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. God is a jealous God. Okay po? Pagsamba sa ginawa ng kamay sa halip na tunay na Diyos. Nanaisin mo ba yung isang puno, kalahati nun ginawa mong santo, kalahati nun pinanggatong mo? Anong pagkakaiba po nun? Galing sila sa isang puno. Okay? Yun po yung kinamumuhian ng Panginoon. Okay? Pagtitiwala sa mga anting-anting o agimat,
o iba pang bagay bilang proteksyon. Paggamit ng horoscope, feng shui, ayan, tarot cards at astrology. Si Kristo lamang ang dapat sambahin. Ang pagsamba sa rebulto, paggamit ng anting-anting ay isang anyo ng idolatry po ito, na siyang naglalayo sa atin sa tunay na pananampalataya. Ito po, sa India may tinatayang 33 core. Ano po ito? 330 milyong Diyos at Diyosa. O, saan kayo sasamba? Pag nasa India po kayo. Okay? Meron po silang 330 million na Diyos. So sa lahat ng, siguro, paano kaya nila sa isang church na to, siguro buong Pilipinas. Malaki naman kasi ang India eh. Sa kayo sasamba doon. Sa Pilipinas po, okay, 78% po ay Catholic. Largest religious group brought by the Spaniards in 1500s. At ngayon po ang anibersaryo, March 16, 1521. Ang paglapag, no, ng mga Spaniards dito sa Pilipinas for history's sake. Okay po, ito po yung kanilang ipinamana. Pero pansinin po ninyo, kung inyo pong talagang i-evaluate ang history, si Jose Rizal po ang magsasabi sa inyo na ang mga lumapag po ditong mga Spaniards ay hindi totoong mga pare. Diba? O no limitangire, el filibusterismo. Oo nga naman, sa isang dayuhang bayan, pasensya na, okay? Sa isang dayuhang bayan, ilalagay mo ba yung best people mo? Hindi muna. Lalagay mo muna yung mga pwedeng gawing frontliner na anytime pwede silang mamatay, wala kang problema. Yun po yung mga sinasabi po ni Jose Rizal, na yung mga dumating po dito ay mga prisoners na kayang magsakripisyo ng kanilang buhay. Though may mga leaders po, pero secondary, parang ano lang po sila. Pero wag mo nating alalahanin po yun. Ang alalahanin po natin ay lumaya po tayo. No? Gawin po nating kalayaan. Ano po yung kalayaan natin? Na nakipagrelasyon po tayo, may relasyon po tayo sa totoong Diyos. No? Past is past. Diba? Okay po, sa Protestantism, 10% lamang po. Baptist, Evangelicals, Pentecostals, Methodists, at iba pa. Iglesia ni Cristo, 2.6%. Okay? Founded po ito noong 1914. Other groups include Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness. Islam, about 6% po ito, no? Indigenous and tribal religions, 2%. Practiced by Lumads, Aitas, Igorots, and other indigenous groups. Includes animism, ancestor worship, nature-based spirituality. Buddhism, Hinduism, 1%. Mostly practiced by Filipino, Chinese, and Indian communities. Dito lamang po sa Pilipinas po yan. Ano? Judaism, more or less 1%. Okay? Atheism and agnosticism are growing but still minority. Napansinin po ninyo yung mga kabataan po ngayon. Marami pong nagde-declare sa kanilang sarili na atheist po sila. Mostly mga kabataan. Bakit? Hindi nila alam. Ligaw po kasi sila eh. No? Kaya po tayo nandito para itama po ang kanilang kaisipan na meron pong Diyos na makapangyarihan na magbabago sa kanilang sarili.
Ang pagbabago lamang po, ang tunay na pagbabago ay sa Panginoon lamang po. Okay po? So, nandyan po kayo para maging kasama po namin na, kasi ang hirap po, no? Tingnan po ninyo, ang mga kabataan, hindi nila pinapahalagahan ang kanilang sarili. Kung ano lamang po yung trend ngayon, okay. Pag nag-i-enjoy lamang po sila, yun na yun. Okay? Ano yung mga motto nila? You only live once. Life is short. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Mga ganon. Ano pa yung mga motto nila? Okay? Let's enjoy and have fun. Anyway, life is too short. YOLO ba yun? You only live once. Oh. Dapat alam nila na you only live once, make it the most of it para sa Lord. Kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? If you only live once, alam nila na mamamatay sila, pero saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan? Alam ba nila? Kasi yung mga yon ay hindi nila pinapahalagahan ang kanilang espiritual. Hindi nga sila naniniwala sa Diyos eh. Kaya napakahirap pong i-encourage ngayon ng mga kabataan. Noon, isang tingin mo lang, iba na ang kanilang mga kaisipan. Yung pala galit ka, yung pala akala nila, okay, approve na kay nanay. Di po nila maintindihan yun. Kailangan mo pa talagang i-explain. Matatalino sila, pero kailangan mo pang i-explain sa kanila. Ang dami nilang bakit. Kasi pero meron silang sagot na sa kanilang mga bakit. Mami, Lola, bakit mo ako pinipigilang makipagbarkada? Ha? May kasagutan na sila. Oo. Diba? Kayo nung araw, nanay at tatay, wala ka bang kaibigan noon? Sabihin sa'yo, babalik yung tanong. Oh. Ba't mo ko pinipigilan ngayon? Ba't ikaw? Oh, di ba? Naging bat tuloy. Paniki. Paniniwala na kapag ikaw ay mayaman at pinagpapala sa material na bagay, iyon ay tanda ng tunay na pananampalataya. Tama po ba ito? Hindi po. No? Kung mayaman ka na, mayaman na rin ang pananampalataya mo? Sagana ka na ba? Pag mayaman ka, pag may pera ka. Sabi nga niya, mayaman na sana ako kulang na lang ang pera. Pera na lang ang kulang, mayaman ako May tama at may mali, ano? No? Mayaman siguro dahil masaya siya. Pero, kulang na lang ng pera. Yan. Alalahanin po natin ang pera po ay madaling hanapin, pero ang kaligtasan ay libre lamang, pero pilit na inaalis sa kanilang bokabularyo ang kaligtasan. Ba? Pagsali sa simbahan dahil lamang sa pagpapayaman o pagpapagaling, hindi dahil kay Kristo. Kaya kailangan po nating malaman, hindi lamang po kingdom. Kailangan po nating malaman yung king. No? Minsan po, puro kingdom pero nasan yung king? May kingdom na walang king. Meron ba? Pwede ba yon? No? O di walang king, hindi siya kingdom yun. Unahin mo munang alamin, kilalanin kung sino ang king. Diba? Ang tunay na panampalataya ay hindi nakabase sa yaman o pagpapala. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay mahirap, wala ka ng pananampalataya. Nakita niyo po yung nagbigay na matanda.
Ano po ang pinaboran ng Panginoon? Nagbigay ng matanda. Yung mga mayayaman nagbigay ng kanilang tithes and offering. Pero ang nakita ng Diyos ay yung ibinigay ng matanda, no? Na yun na lang ang kanyang pamasahe pauwi sa gulayan. Diba? Ibinigay pa niya. Yun ang nakita ng Lord. Yun ang in-acknowledge ng Lord. Dahil mayroong pananampalataya at may sakripisyo. Okay? Eto, may mga ganitong mga churches, paggamit ng seed faith o paniniwalang kung magbibigay ka ng pera, siguradong babalik ito sa iyo ng mas malaki. Iniwala po, tama po ba itong kaisipan na to? Ha? Hindi. O mamaya, explain po ni ano yan. Okay po. Compromising with worldly beliefs and practices. Huwag kayong makiayon sa takbo, Romans 12:2. Huwag kang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pagsang-ayon sa maling paniniwala na lahat ng relihiyon ay daan patungo sa Diyos. Anyway, pare-parehas naman tayo ng pinaglilingkuran eh. Diba? Sasabihin sa'yo, hindi po. O, diba? Pare-parehas naman tayo ng pinaglilingkurang Diyos. Hindi po. Iba po yung Diyos nila sa ating Panginoon. Ang Panginoon po natin ay buhay. Ang Panginoon po natin ay napupuri po natin, nakakausap po natin anytime, anywhere. Kasi siya ay spirito at katotohanan. Kahit nga ikaw ay nananalangin ka, silent ka lang, alam ng Diyos kung ano nasa isip mo. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Okay? Tuloy marami pa po tayong pag-uusapan pero gusto ko pong pumunta na po doon sa highlight po natin. Introduction pa lang po yan. Okay, alam po natin na hindi po tayo dapat makisabay sa takbo ng buhay. Mawala man ang lahat, wag lang mawala ang Panginoon sa iyo. Diba? Gusto niyo po ba yon? Bakit po? Dahil ang mundo, hindi po natin ito tahanan. Ang tahanan po natin ay sa Diyos. So, aim high. Aim high, ano? Aim for the Lord. Nag-usapan namin kahapon, no? Si Elijah at kay Eliseo. Yung paghagip kay Elias, no? Paghagip kay Elias ng karwahe ng apoy. Mangyayari pa kaya yun? Tinanong po namin, pwede pong mangyari yun. Gusto niyo pong mahagip ng karwahe ng apoy papuntang langit? Hindi na kayo dadaan sa sementeryo? Gusto niyo po ba yun? Diba? Pag-aralan niyo po yung buhay ni Elijah. Kasi alam ko marami pong Elijah ngayon. Yan. At marami pong Eliseo ngayon na nangangarap na magkaroon ng double portion ng Lord. Ayan. Alam niyo ba yung nakita po namin? Focus. Huwag mong alisin ang tingin mo sa Diyos.
Fix your eyes unto the Lord. Mag-desire ka. Yun po yung ano po namin. I-desire mo. Magkaroon ka ng, ito yung pinapag-aralan po natin, magkaroon po tayo ng discernment. Okay po? Punta po tayo doon sa, let's go back with the word. Yung faith. Ano po ang tunay ng pananampalataya? Sa salitang Hebreo at Grego, okay? Sabi po dito, sa Hebreo, ang salitang imuna, ayan, salitang imuna, ay sa Hebreo. At ang salitang Hebreo na to, ang ibig sabihin po ay katatagan at katapatan. Ano po yung kahulugan po nito? Katapatan, pagtitiwala, pagiging matatag, at pagiging tapat. Paano po kayo nagiging matatag kung wala pong mga problema? Di po kayo magiging matatag kung wala pong mga pagsubok sa buhay. Ibig sabihin, pag may pagsubok po tayo, sinusubok po ng Diyos ang ating katapatan sa Kanya. Kung yung mga pagsubok po na yon ay ilalayo tayo o palalapitin pa ng mas lalo sa ating Panginoon. Yun po yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung gusto niyo pong maging Elijah, si Elijah, wala po siyang ginawa kundi nanampalataya po siya sa Diyos. Ginawa po niya yung parte niya. Alam niyo po, pinakain siya ng Diyos. Wala siyang trabaho pero pinapakain siya. Dinadamitan po siya ng Panginoon. Pinapainom. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Magtiwala po tayo sa Diyos. Wala kang isasaing ngayon. Gusto mo magmilagro ang Diyos ngayon? Magtiwala ka. Baka mamaya ang mayora magbibigay ng 1 kilong bigas. Diba? May mga ganong eksena. Sabi ko nga, Lord, wala akong pamasahe ngayon ha. Simple lang yun. Lord, wala akong pamasahe ngayon. Pagdating ko sa school, sabi nila, Ops, ang aga ng sweldo ngayon. Diba? Ibig sabihin, tumutupad ang Panginoon sa kanyang pangako. Sa mga simpleng bagay. Diba? At sabi po sa Habakuk 2:4, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, emona. Patuloy na pagtitiwala at katapatan sa Diyos. Sa Hebreo, ang emona ay hindi lamang paniniwala kundi isang patuloy na pagtitiwala at pagiging tapat sa Diyos. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala na may kasamang aksyon. Hindi lamang paniniwala sa isip kundi pagsunod sa buhay. So faith is not just believing that God exists, it is also living as if He is in control. Truly in control. Sabi po ni Leonard Ravenhill, hindi sapat ang basta maniwala lang sa Diyos. Dapat itong makita sa ating pagsunod at pagiging tapat sa Kanya. Naniniwala ka sa salita ng Diyos, pero bakit hindi mo siya binabasa? Ang salita ng Diyos. Naniniwala ka na pagpapalain ka ng Diyos, pero bakit hindi ka nagbibigay ng iyong oras, ng iyong kayamanan, no? Ng iyong pasensya. Okay? Ano pa? Sa Grego, ang sabi po dito, pistis. Salitang pistis ay pagtitiwala at pagsunod. Faith needs action. Yan po.
Sa Hebreo, ngayon ang pananampalataya ay pistis ay kapanatagan sa mga bagay na inaasahan. Panatag ka ba? Yun eh. Yun pala, kapag panatag ka na ang Diyos ay gagawa, andun ang pananampalataya. Kapag alam mo na magsusupply ang Panginoon sa iyo, pero ano ginagawa mo? Uy, ano muna ako? Tataya muna kaya ako sa loto. Tataya muna kaya ako sa bingo para manalo ako. Nananampalataya ako na mananalo ako. Ganun po ba? Hindi po. No? Paano kung nanalo nga? Uy! Sabi ko na nga Pinagbigyan ka ngayon. Sige, bukas, gawin mo uli. Ayan. Ang Panginoon po, hindi po siya nakukuha sa bingguhan. No? Ibig sabihin, sa by chance, hindi po yun Ang Lord hindi naniniwala sa by chance. Ang Lord ay naniniwala sa talagang ibibigay ng Diyos. Minsan nga, yung hindi mo inaasahan, binibigay ng Diyos di ba? Dahil deserve mo yun. Deserve mo yun. At alalahanin mo yung mga minsan, bakit kaya? Yung mga hindi ko pinapanalangin, ibinibigay ng Diyos. Kasi, bakit? Yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a good future. Okay po, sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So faith does not lead to obedience is not real faith, but self-deception. Sabi po ni Charles Spurgeon. Ang tunay na pananampalataya o pistis ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pamumuhay ng may pagsunod sa Diyos. Paano po sumunod sa Diyos? Simple lang po. Una, magbabad ka sa panalangin. Pangalawa, basahin mo. Pangalawa, umaksyon ka. Ano po yung action natin? Okay po, share mo ang salita ng Diyos. Magkaroon ka ng desire na may 2 o 3, naaalagaan mo, i-disciple mo. O kahit magsimula ka po sa pamilya mo. Yung anak mong maliit, yun yung, kunwari, eto yung dinidisciple ko. Alam niyo po, napakalaking impact po yun sa bata. Na hindi po siya nakikinig sa mga maling doktrina sa labas, kundi galing po sa inyo. Dapat yung mga magulang po ngayon nagpapayo pa Ano po yung mga pinapayo ninyo? Mayroon akong estudyante, hindi siya naniniwala sa kanyang magulang dahil hindi siya pinapayuhan. Ay ganon? Basta okay na to. Di ba? Ganon na lang. Ma'am, punta po ako sa sa barkada ko. Sige, okay na to. Mga kaibigan niya ang nakakakuha. Doon siya nakakakuha ng payo, pero nasaan? Nagugulat nga sila, ma'am, pinapayuhan ka pa ng mga magulang mo. Sa edukasyon sa pagpapakatao Teacher po kasi ako doon. Sabi ko, ano ang madalas ninyong naririnig sa inyong mga magulang? Taas ang kamay. Alam niyo kung ano ang payo nila? Cellphone ka ng cellphone. Wala kang malang ginagawa. Mga ganun po, mga sermon. Hindi yun payo. Sermon po yun. Diba?
Sa inyo po, ano po yung payo ng magulang nyo na hindi nyo po makakalimutan? Meron, di ba, Nanay Del? Meron. Ano po, magnegosyo ka. Hindi po ganun. Yung po ba? Meron. Kaya, ano po natin yun? Ibalik po natin yung payo sa kanila. Huwag pong sermon. Kala nila payo na yung sermon. Hindi, sabi ko, hindi payo yan. Meron pang estudyante, hindi nakaranas ng palo. Walang payo, walang palo. Saan na siya pupunta? Diba? Wala lang, lahat ay okay lang. Dapat ito'y may kasunod na pagsunod. Kaya po, Santiago 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang spirito ay patay, gayon din naman ang pananampalataya ay walang gawa ay patay. Okay po. So dapat itong patuloy na lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka lumalago dahil wala kang pananampalataya. Kaya tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag po nating panatilihin na pagdilat po ng ating mga mata, cellphone na po ang ating uunahin. Okay? Unless sabihin, ito nga may Word of God nga dito eh. May Bible app. Talaga. Okay lang, di ba? Pag Bible app ang inano nila. Ibalik po natin yung altar po natin sa bahay. Ano po ba yung altar natin? Ang altar po natin sa bahay, yung tayo-tayo, mga magulang, mga anak, merong oras ng pananalangin at pagsaliksik ng salita ng Diyos. Okay po? Sabi ko nga sa sarili ko, 7 taon na lang, magre-retire na ako. Sabi ko, meron kaya akong may iwan sa aking mga estudyante. Alam niyo po, dinesire ko at ginawa ko na po sa kanila na ang may iwan ko lang sa inyo ay kilalanin niyo ang Diyos bilang sariling tagapagligtas niyo. Yun po yung palagi ko pong sinasabi sa kanila. No? Kasi kapag mayroon kang Diyos sa buhay mo, kahit anong mangyari sa buhay mo, mayroon kang kaagapay. May gagabay sa iyo. No? Kung alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. Okay po? Kaya po, tandaan po natin, worship is not just singing and lifting of hands. True worship is giving our lives in faith in Christ and in taking action in obedience to His mandate in bringing souls in His kingdom. Ang sarap pong sumamba kapag may ginagawa tayo para sa ating Panginoon. Hindi po ba? Sige po, marami pong salamat. Tayo po ay tumayo at manalangin po tayo. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Lord, we pray, increase our faith. Lord, sabi po namin, you must increase and we must decrease. But increase our faith, Panginoon, sa magitan po ng banal mong Espiritu. Bigyan mo kami, Panginoong Yesus, ng Spirit of discernment, Spirit of obedience sa aming puso, Panginoon, Spirit of humility sa buhay po namin para matanggap po namin, O God, ang salita mo. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa mga salita mo na ibinigay po namin. Lord, kayo po ang mapurihan
Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, God bless you po.